Ang balak kong hiwalayan ng aking taksil na asawa ay natigil nang dumating ang asawa ng kanyang kalaguyo. Inalok niya ako ng 5 bilyon sa isang kakaibang kondisyon. Ipagpaliban ang aming paghihiwalay sa loob ng 3 buwan. Ano ang tunay na plano sa likod ng nakatutuwang alok na ito? Ang ulan sa Maynila ngayong hapon ay tila nauunawaan ang nilalaman ng aking puso. Bumubuhos ito ng malakas. Lumilikha ng isang kulay-abong kurtina na tumatakip sa tanawin ng mga nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City. Nakatayo akong parang rebulto sa harap ng malaking salaming bintana ng aming apartment sa ika-30 palapag. Pinagmamasdan ko ang mga kalsada sa ibaba na nagsisimula ng mapuno ng trapiko dahil sa oras ng uwian mula sa opisina. Ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikinang sa basang aspalto. Lumilikha ng isang malungkot na abstract na pagpipinta. Karaniwan, sa ganitong oras, abala na ako sa kusina, naghahanda ng espesyal na hapunan para kay David, ang aking asawa. Lagi kong tinitiyak na perpekto ang lahat. Mula sa kalinisan ng bahay, ang mabangong aromatherapy na nagpapakalma, hanggang sa kanyang paboritong pagkain. Ako si Andrea Reyes, anak ng isang respetadong pamilya sa Forbes Park. At inialay ko ang aking buong buhay, edukasyon, at potensyal para lamang maging isang mapagmahal na asawa para kay David Navarro. Ngunit iba ang hapon na ito. Walang amoy ng niluluto. Walang malambing na jazz music. Nakaraniwan kong pinapatugtog. Tanging ang dagundong ng kulog, na paminsan-minsan ay sumasabay sa pintig ng aking puso na masakit. Sa aking kamay, ang smartphone ni David ay malamig. Naiwan niya ang manipis na bagay na ito sa ibabaw ng nightstand nang magmadali siyang umalis kaninang umaga. Hindi ko dapat ito binuksan. Dapat ay naniwala ako sa kanyang gasgas na dahilan tungkol sa biglaang pulong o business trip sa ibang lungsod. Ngunit ang notifikasyon na lumitaw sa lock screen ay sumira sa lahat. Katrina. Babe. Salamat sa transfer para sa shopping kanina. Tuloy ka mamayang gabi sa apartment ko, di ba? Miss na kita. Huwag mong kalimutang sabihin sa tanga mong asawa na mag-overtime ka. Maikli ang mensahe. Ngunit ang pinsala nito ay higit pa sa isang atomic bomb para sa aming 5 taon ng pagsasama. Tanga mong asawa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, umiikot na parang sirang plaka. Ganito pala ang tingin nila sa akin. Si David, ang lalaking itinaas ko ang antas, na ipinakilala ng aking ama sa mahahalagang kasosyo sa negosyo para maging isang matagumpay na tao, ay itinuturing pala akong tanga. Nanginginig ang aking kamay nang buksan ko ang lock screen ng telepono. Alam ko ang password, ang petsa ng aming kasal. Napaka-ironic. Sa loob nito, natuklasan ko ang ibang mundo na itinatago ni David, mga litrato nilang magkayakap sa El Nido, noong sinabi ni David na may seminar siya. Mga bastos na chat na nagpasama ng aking tiyan. At ang pinakamasakit, mga patunay ng pag-transfer ng malalaking halaga ng pera para sa babaeng nagngangalang Katrina. Samantalang noong nakaraang linggo, sinabi ni David na kailangan ng negosyo niya ng karagdagang puhunan. At hiniling sa akin na magtipid. Walang hiya, pabulong kong sabi. Ang boses ko'y naninikip sa lalamunan. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos sa aking mga pisngi. Ang init nito ay parang nagnininga sa aking balat. Itinapon ko ang telepono sa mamahaling Italian leather na sofa. Hindi ko na kailangang makita pa ang iba. Ang mga ebidensya ay higit pa sa sapat. Ang aking dignidad bilang isang babae, bilang isang asawa, at bilang isang Reyes ay niyurakan. Naglakad ako patungo sa master bedroom. Hinihila ang aking mga paa na parang napakabigat. Kinuha ko ang isang malaking maleta. Mula sa loob ng aparador, ngayong gabi rin, pag-uwi ni David, ihahagis ko sa mukha niya ang petisyon para sa annulment. Aalis ako. Wala akong pakialam kung kailangan kong bumalik sa bahay ng aking mga magulang sa Forbes Park, na may status na hiwalay sa asawa. Mas mabuti pang mamuhay ng simple, kaysa mamuhay sa karangyaan na binuo sa kasinungalingan. Ngunit, lumipad ang isip ko sa kalagayan ng aking mga magulang. Ang negosyo ni Itay ay bumabagsak.
Ang bahay na pamana ng aking lolo sa Forbes Park ay nanganganib na marimata ng bangko. Noon pa man, umaasa akong ang tagumpay ni David ay makakatulong na maibalik ang yaman ng aming pamilya. Ngunit sa halip, ginagastos niya ang pera para sa kerida niya. Tumunog ang doorbell ng apartment, pumutol sa aking pag-iisip. Nagulat ako. Umuwi ba si David ng mas maaga dahil napansin niyang naiwan ang kanyang telepono? Agad na sumiklab ang galit sa aking dibdib. Mabuti, mas maagang umuwi. Mas maaga ko siyang maitataboy sa buhay ko. Sa malalaking hakbang at humihingal, naglakad ako patungo sa pinto. Hindi ko na pinag-aksayahang punasan ang mga bakas ng luha sa aking mukha. Hayaan mong makita niya, para malaman niya kung gaano ako nawasak. Binuksan ko ang pinto ng marahas. Ang kapal ng mukha mong, naputol ang aking sasabihin. Ang taong nakatayo sa harap ng pinto ay hindi si David. Sa aking harapan ay isang matangkad na lalaki, marahil nasa unang bahagi ng kanyang 30 taon. Nakasuot siya ng itim na suit na mukhang napakamahal, ngunit ngayon ay basang-basa dahil sa ulan. Ang tubig ay tumutulo mula sa dulo ng kanyang maitim na buhok, bumabagsak sa kanyang matipunong balikat. Guwapo ang kanyang mukha na may matigas na panga at matangos na ilong. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa akin, na para bang kayang suriin ang buong kaluluwa ko sa loob lamang ng ilang segundo. May aura ng kapangyarihan na malakas na nagmumula sa kanya, na nagpaatras sa akin ng isang hakbang. Andrea Reyes. Ang kanyang boses ay malalim, mabigat, at puno ng pananakot. Iyon ay hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Napalunok ako. Sinusubukang tipunin ang natitirang tapang. Oo, ako nga. Sino ka? Kung hinahanap mo ang asawa ko. Wala siya sa bahay. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinitigan niya lang ako. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa aking kamay, na nanginginig pa rin. Bago bumalik sa aking namumugtong mga mata, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang labi. Bumubuo ng isang manipis na mapanuyang ngiti. Alam kong wala ang asawa mo sa bahay. Nasa Greenbelt siya. Binibilhan ng Hermes bag ang asawa ko. Sabi niya nang walang emosyon. Sandaling huminto ang tibok ng puso ko. Ano? Ako si Alejandro del Rosario. Maikli niyang sabi. Na para bang sapat na ang pangalan na iyon. Para ipaliwanag ang lahat. At totoo nga. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Alejandro del Rosario? Ang may-ari ng Del Rosario Holdings. Isang batang taipan na ang mukha ay madalas napabalat ng mga business magazine bilang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Siya ang kahulugan ng old money, mayaman mula pagkabata, makapangyarihan, at napakapribado. Pero teka, ano ang sinabi niya kanina? Ang asawa niya. Oh, si Katrina? Bulong ko. Napagtanto ang nakakatakot na koneksyon. Si Katrina ang asawa mo. Dahan-dahang tumango si Alejandro. Hindi siya mukhang galit, hindi mukhang malungkot. Ang mukha niya'y patag na parang pader na semento. Puwede ba akong pumasok? May negosyo tayong kailangang pag-usapan. At hindi ito isang pag-uusap na angkop gawin sa harap ng pinto. Nag-alinlangan ako sandali. Ang pagpapatuloy ng isang estrangherong lalaki sa apartment, habang wala ang asawa, ay hindi nararapat. Ngunit dahil sa mga nalaman ko tungkol kay David, bukod pa rito, ang lalaking ito ay biktima rin, tulad ko. Tuloy ka, sabi ko sa wakas, binubuksan ang pinto ng mas maluwag. Pumasok si Alejandro. Naamoy ko ang kanyang pabango nang dumaan siya sa akin. Isang halo ng amoy ulan, mamahaling tabako, at isang woody, panlalaking pabango. Hindi siya tila humanga sa interior ng aming apartment, na sa akala ko ay sapat na ang karangyaan. Para sa isang Alejandro del Rosario, ang lugar na ito ay marahil kasing uri lang ng isang bodega. Tumayo siya sa gitna ng sala. Tumanggi, nang inalok ko siyang umupo. Tiningnan niya ang buong silid. Pagkatapos ay huminto sa telepono ni David na nakalatag sa sofa. Alam mo na ang lahat? Sabi niya nang hindi lumilingon sa akin. Ngayon lang, mapait kong sagot.
Naiwan ang telepono niya. Humarap si Alejandro sa akin. Ang kislap ng kidlat sa labas ng bintana ay nagliwanag sa kalahati ng kanyang mukha. Nalalo siyang nagmukhang misteryoso. Ano ang plano mo ngayon? Iiyak? Magwawala? Makikipaghiwalay? Hindi mo na yun problema. Mataray kong sagot. Pero oo. Hihilingin ko ng annulment ngayong gabi. Hindi ko kayang mabuhay kasama ng isang taksil. Huwag! Mabilis na sabi ni Alejandro. Kumunot ang noo ko. Nalilito. Excuse me? Sino ka para pagbawalan ako? Lumapit si Alejandro sa akin. Ang distansya namin ngayon ay 1 metro na lamang. Nakikita ko ang mga patak ng ulan na nakadikit pa rin sa kanyang mga pilikmata. Huwag kang makipaghiwalay sa kanya ngayong gabi. Huwag kang gumawa ng gulo. Huwag mong ipaalam sa kanya na alam mo na. Sabi niya sa isang tono, naganap na naguutos. Baliw ka ba? Tumawa ako ng pilit. Ang asawa mo at ang asawa ko ay nagtataksil. Sinisira ang ating mga pamilya. At hinihiling mo sa akin na manahimik? Hindi ako isang tangang babae na papayag na magkaroon ng kahati. O pangalawa, hindi kita hinihiling na tanggapin ang kanilang pagtataksil. Kalmadong sabi ni Alejandro. Kabaligtaran ng aking sumasabog na emosyon. Inaalok kita ng isang kasunduan. Anong kasunduan? Ang tunay na paghihiganti. Sagot ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng mapanganib. Ang annulment ay magpapalaya lamang sa kanila. Si David ay magiging malaya kasama si Katrina. At ikaw ay maiiwan na may status na hiwalay at durog na puso. Makatarungan ba yon? Natahimik ako. Ang kanyang mga salita ay tumama sa aking puso. Sumama ka sa akin ngayon, utos ni Alejandro. Mag-usap tayo sa isang lugar na mas angkop. Masyadong maraming bakas ng hayop na yon dito. Hindi ako pwedeng sumama sa isang estranghero. Andrea! Putol niya. Binabanggit ang pangalan ko sa isang kakaibang tono na pamilyar. Ang pamilya mo sa Forbes Park ay nangangailangan ng pera, hindi ba? Ang ama mo ay may utang na kailangang bayaran sa susunod na buwan na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kung hindi mababayaran, ang bahay na iyon ay mareremata. Mabilis na umikot ang dugo ko. Paano niya nalaman? Ang problema sa pananalapi ng aming pamilya ay napaka-pribado. Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat. Mayabang niyang sagot. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng solusyon na hindi mo kailanman maiisip. O manatili ka rito, hiwalayan mo ang asawa mo at panoorin ang dahan-dahang pagkasira ng iyong pamilya. Ang mga pagpipilian ay parang walang magandang kahihinatnan. Ngunit sa pagtingin sa mga mata ni Alejandro na puno ng kumpiyansa, hindi ko alam kung bakit may isang sinag ng pag-asa na lumitaw sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa. Tumingin ako sa maleta na nakabukas sa silid, pagkatapos ay tumingin muli kay Alejandro. Sige, mahina kong sabi. Sasama ako. Hindi ngumiti si Alejandro. Tumangulang siya ng maikli at tumalikod patungo sa pinto. Tila alam na niya mula pa sa simula na hindi ako makakatanggi. Kinuha ko ang aking bag, nilock ang pinto ng apartment na ngayon ay parang impyerno at lumabas, kasunod ng matikas na likod ng estrangherong lalaki, papasok sa elevator, patungo sa isang kawalan ng katiyakan na mas malaki pa kaysa sa bagyo sa labas. Ang biyahe mula sa aking apartment sa BGC patungo sa Rockwell Center ay napakatahimik. Nakaupo ako sa upuan ng pasahero ng isang marangyang itim na sedan na pag-aari ni Alejandro. Ang interior ng kotse ay amoy mamahaling katad at napakatahimik. Pinipigilan ang ingay ng mga busina at ang buhos ng ulan ng Maynila sa labas. Ang kanyang personal na driver ay nagmamaneho ng napakakinis na para bang kami ay lumulutang sa ibabaw ng mga lubak na kalsada. Si Alejandro ay nakaupo sa tabi ko, abala sa kanyang tablet. Ang liwanag mula sa screen ay nagre-reflect sa kanyang seryosong mukha. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Mula nang iwan namin ang lobby ng apartment, ang kanyang katahimikan ay lalo akong pinakaba. Ano ba talaga ang ginagawa ko?
sumasama sa isang estrangherong lalaki sa gitna ng gabi. Ngunit sa tuwing gusto kong magprotesta, ang imahe ng mensahe sa telepono ni David at ang pagod na mukha ng aking ama, dahil sa pag-iisip sa utang, ay bumabalik sa aking isipan. Lumiko ang kotse sa labi ng isa sa pinakamatataas na gusali sa lugar na iyon. Isang valet ang magalang na nagbukas ng pinto. Bumati kay Alejandro ng sir. Dinala kami sa isang espesyal na elevator na diretsyong umakyat sa pinakamataas na palapag. Bahagyang umugong ang aking mga tainga dahil sa pagbabago ng presyo ng hangin. Bumukas ang pinto ng elevator. Nagpapakita ng isang eksklusibong at napakapribadong lounge. Malabo ang ilaw sa silid. Tanging ang mga ilaw mula sa mga kristal na chandelier at ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila mula sa salaming pader na nakapalibot sa silid ang nagbibigay liwanag. Ang kapaligiran dito ay lubos na kabaligtaran ng kaguluhan sa aking puso. Tahimik, malamig, at class. Dinala ako ni Alejandro sa isang pribadong silid sa sulok. Ang mga pader nito ay gawa sa makapal na salamin na nagpapakita ng tanawin ng mga ilaw sa kalsada ng Maynila, na parang agos ng gintong ilog sa ibaba. Ang ulan na nakadikit sa salamin ay nagdagdag ng malungkot na pakiramdam. Umupo ka, sabi ni Alejandro. Itinuturo ang isang pulang velvet na sofa sa tapat niya. Umupo ako ng may paninigas. Hinihimas ang aking handbag. Dumating ang isang waiter na may dalang-dalawang baso ng inumin. Pagkatapos ay agad na umalis ng walang ingay. Iniwan kaming dalawa sa nakakabinging katahimikan. Ang aircon ng silid ay napakalamig, tumatagos sa aking mga buto. O baka naman pakiramdam ko lang iyon, dahil sa takot. Hinigop ni Alejandro ang kanyang inumin, at inilagay ang baso sa itim na marmol na mesa, na naghihiwalay sa amin. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang tingin ay matalim at nananakot. Diretso na tayo sa punto. Sabi niya sa kanyang kalmadong baritonong boses. Kinuha niya mula sa loob ng kanyang bulsa ang isang checkbook at isang gintong pluma. Mabilis siyang nagsulat doon. Pinunit ang isang pahina at inilagay ito sa aking harapan. Kunin mo, utos niya. Nag-aalangan akong tinitigan ng papel. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at kinuha ang tseke. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang hanay ng mga zero na nakasulat doon. Kinailangan kong bilangin ito ng 2 beses para masigurong hindi ako nagkakamali. 5 bilyong piso. Nanginginig ng husto ang aking kamay, kaya't nahulog pabalik sa mesa ang tseke. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko na naninikip ang boses. Iyan ang presyo mo. O mas tama, ang presyo ng iyong oras. Sagot ni Alejandro. Nang walang emosyon, na para bang ang ganoong kalaking pera ay barya lamang para sa kanya. Ang perang iyan ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang ng pamilya mo, tubusin ang mga ari-ari ang naisangla, at siguruhin ang buhay mo at ng iyong mga magulang hanggang sa ika-7 salinlahi. Napalunok ako, sinusubukang unawain ang nakatutuwang sitwasyon na ito. Ano ang gusto mo sa akin? Hindi ako isang bayarang babae. Bahagyang tumawa si Alejandro, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang tawa. Hindi ako interesado sa katawan mo, Andrea. Ang kailangan ko ay ang iyong status bilang asawa ni David Navarro. Sumandal siya sa sofa. Pinag-cruise ang mga braso sa dibdib. Gaya ng sinabi ko, si Katrina ay asawa ko. Ang kasal namin ay sa papel lamang. Isang alyansa sa negosyo, sa pagitan ng pamilya Del Rosario at pamilya ni Katrina, na isa ring taipan, ngunit nilabag niya ang kasunduan sa pamamagitan ng hayagang pakikiapid at pagpapahiya sa pangalan ko. At ang asawa mo, ang ambisyoso ngunit pabayang si David, ang kanyang kapareha. Kung ganoon, bakit hindi mo nalang hiwalayan si Katrina? Bakit kailangan mo akong isali? Giit ko. Dahil sa negosyo, ang oras ay lahat. Nasa proseso ako ng isang malaking acquisition na kinasasangkutan ng pamilya ni Katrina. Kung hihiwalayan ko siya ngayon, o kung sasabog ang eskandalo ng kanilang pagtataksil ngayon, manghihina ang mga shares ng aking kumpanya at maaaring makansela ang acquisition na iyon.
Ang pagkalugi ay mas malaki pa kaysa sa numerong nakasulat sa tseke na iyan. Umabante si Alejandro. Ang kanyang tingin ay lalong naging matindi. Kailangan ko ng 3 buwan. 3 buwan para tapusin ang aking mga negosyo at ilipat ang aking mga ari-arian para maging ligtas sa anumang habol sa conjugal property. Sa loob ng 3 buwan na iyon, kailangan ko ng isang tahimik na sitwasyon, walang iskandalo, walang annulment. Nagsimula akong maunawaan ang direksyon ng kanyang usapan, kahit na mahirap paniwalaan. Kaya, simple lang ang gawain mo, patuloy ni Alejandro. Huwag mong hiwalayan ang asawa mo ngayon. Bumalik ka sa bahay. Maging isang matamis, masunurin, at tangang asawa tulad ng inaakala nila. Hayaan mo silang maging kampante sa kanilang pagtataksil. Magbulag-bulagan ka. Magbingi-bingihan. Pinatitira mo ako sa iisang bubong kasama ang lalaking nagtaksil sa akin at magkunwaring masaya? Iyan ay pagpapahirap. Emosyonal kong sigaw. Iyan ay diskarte. Malamig na pagtatama ni Alejandro. Sa tingin mo ba, ang pag-iyak at paghingi ng annulment ngayon ay magpapapanalo sa iyo? Hindi. Masaya pang hihiwalayan ka ni David. Pagkatapos ay babaliktarin niya ang mga katotohanan na ikaw ay isang pabayang asawa. Aalis ka sa bahay na iyon, na walang dala kundi ang durog mong dangal. Itinuro niya ang tseke sa mesa. Pero sa perang ito, at sa iyong pasensya sa loob ng 3 buwan, maaari mo siyang wasakin. Sa pinakamasakit na paraan, sa oras na nasa itaas siya, sa oras na pakiramdam niya'y nasa kanya na ang lahat, sabay natin siyang ibabagsak. Natahimik ako habang tinitigan muli ang tseke. 5 bilyong piso. Isang halaga na maaaring magligtas sa aking ama mula sa atake sa puso dahil sa stress sa paniningil ng utang. Isang halaga na maaaring maibalik ang karangalan ng pangalan ng pamilyang Reyes. 3 buwan. Mahina kong tanong. 3 buwan. 90 araw. Diin ni Alejandro. Pagkatapos niyan, sa iyo na ang perang iyan at malaya ka nang hiwalayan siya. Tutulungan pa kita na ihanda ang pinakamahusay na abogado para masigurong wasak at pulubi si David. Mabilis na umikot ang aking utak. Ang aking emosyonal na panig ay sumisigaw na tumanggi. Gusto kong duraan sa mukha si David, ngayon din. Ngunit ang aking rasyonal na panig, ang panig ng anak ng isang negosyante na matagal kong pinigilan, ay nagsimulang makita ang lohika sa likod ng plano ni Alejandro. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghawak ng kontrol. Kung hihiwalayan ko si David ngayon, marahil ay magiging masaya siya na makasama si Katrina. Ngunit kung maghihintay ako, kung hahayaan kong si Alejandro ang mag-ayos ng lahat, ang pagkawasak ni David ay magiging mas ganap. Tumingin ako kay Alejandro. Naghahanap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko lang ay isang malamig na determinasyon na bakal. Mapanganib ang lalaking ito. Napakapanganib. At ngayon ay inaanyayahan niya akong maging kanyang kasabwat. Paano ako makakasigurong totoo ang tseke na ito? Tanong ko. Sinusubukang maging makatotohanan. Maaari mo itong i-cash bukas ng umaga. Cash check yan. Sagot niya ng kampante. Isipin mo na lang na iyan ay down payment. Mahal ang tiwala, Andrea, at handa akong magbayad ng mahal para dito. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking mga baga ng malamig na hangin sa silid. Ang imahe ng pekeng ngiti ni David, ang mensahe mula kay Katrina, at ang tumatandang mukha ng aking ama ay sunod-sunod na naglaro sa aking isipan. Ang sakit sa aking dibdib ay dahan-dahang nagbago at naging isang bagay na iba. Isang bagay na mas malamig at matigas. Puot. Sa isang kamay na mas matatag na ngayon, kinuha ko ang tseke at inilagay ito sa aking bag. Payag ako, mariin kong sabi. 3 buwan. Walang labis, walang kulang. Bahagyang ngumiti si Alejandro. Sa pagkakataong ito, tila medyo mas tapat. O baka naman iyon lang ay isang ekspresyon ng kasiyahan dahil naging matagumpay ang kanyang negosasyon. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa isang nakamamatay na pasensya, sabi niya. Hindi ko sinagot ang kanyang toast. Tinitigan ko lang siya, ng matalim. Tandaan mo ito, Ginoong Del Rosario.
Ginagawa ko ito hindi dahil takot ako sa iyo o sa asawa ko. Ginagawa ko ito para sa aking pamilya. Kaya wag mong isiping, pagtaksilan din ako. Isa akong negosyanteng tumutupad sa kontrata, Andrea. Ligtas ka sa akin, sagot niya. Nang gabing iyon. Sa pinakamataas na palapag ng isang skyscraper sa Maynila, sa ilalim ng walang tigil na ulan, pumirma ako sa isang kontrata sa isang demonyong may mukha ng anghel. Ibinenta ko ang aking pasensya sa halagang 5 bilyong piso at naghanda upang gampanan ang pinakamalaking dula-dulaan sa aking buhay. David Navarro, tamasahin mo ang mga huling araw ng iyong kaligayahan dahil ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Maynila ay matindi. Natila nang iinis sa mga natirang bakas ng bagyo na nagngangalit sa aking dibdib kagabi. Ang init nito ay tumagos sa salaming bintana ng aming master bedroom sa Alabang. Lumilikha ng maalinsangang pakiramdam na kahit ang nakatodo na aircon ay hindi lubusang maalis. Nakaupo ako sa gilid ng king-size na kama, pinagmamasdan ang aking refleksyon sa salamin, bahagyang nakikita ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata, kahit na tinakpan ko na ito ng mamahaling concealer. Ito ang unang araw ng 70 araw ng impyerno na ipinangako ni Alejandro del Rosario. Narinig ang ugong ng isang sports car na pumapasok sa garahe. Si David. Umuwi na ang asawa ko. Bumilis ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa pananabik o pagmamahal, kundi dahil sa halo-halong pandidiri at galit na kailangan kong pigilang mabuti. Huminga ako ng malalim. Ipinikit ang aking mga mata sandali. Iniisip ang malamig na mukha ni Alejandro at ang tsekeng nagkakahalaga ng 5 bilyong piso na ngayon ay ligtas na nakatago sa aking personal na safe sa bangko. Iyon ang aking mantra ngayon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si David na may gusot na mukha at suot pa rin ang damit na ginamit niya kahapon ng umaga. Ang amoy ng isang banyagang pabango ng babae, matamis, matapang, mura, ay bahagyang kumakalat. Halo-halong amoy ng pawis at alak mula kagabi. Mahal, gising ka na pala? Tanong niya sa isang tonong pilit na pinasasaya. Lumapit siya. Akmang hahalikan ako sa pisngi. Reflexively, bahagya kong iniliko ang aking ulo, nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng aking hikaw. Kaya't ang kanyang labi ay dumampi lamang sa aking buhok. Hi, mahal. Himala, ngayon ka lang umuwi. Nag-alala ako kagabi, hindi ka sumasagot sa telepono. Kinakabahang tumawa si David. Tinanggal niya ang kanyang relo at inilagay ito sa dressing table na may alanganing kilos. Oo. Naku, sorry talaga mahal. Sobrang lakas ng ulan kagabi. Di ba? Namatay ang phone ko, naubusan ng baterya, tapos naiwan ko ang charger ko sa opisina. Dahil sa sobrang traffic at baha kung saan-saan, napilitan akong matulog sa apartment ni Donnie. Imposibleng pilitin kong umuwi. Delikado. Kasinungalingan. Si Donnie ay nasa isang pilgrimage sa Roma, kasama ang kanyang asawa. Nakita ko ang post sa Instagram ng asawa ni Donnie. 2 araw na ang nakalipas. Ngunit ngumiti lang ako. Ang pinakapeke ng ngiti na nilikha ko sa buong buhay ko. Ganoon ba? Mabuti naman. At ligtas ka. Natakot lang ako na baka may nangyari sa'yo. Malambing kong sabi. Pakiramdam ko'y masusuka ako sa pagsasabi ng mga salitang iyon ng pag-aalala sa isang lalaking kalalabas lang mula sa yakap ng ibang babae. Ikaw talaga ang pinakamabuting asawa, puri ni David. Tila nakahinga ng maluwag dahil hindi na ako nagtanong pa. Sinimulan niyang tanggalin ang mga butones ng kanyang damit. Maliligo muna ako, ang lagkit ko. Mamayang tanghali, may meeting pa ako sa mga investor. Kaya baka gabihin na naman ako. Sige. Mahal. Huwag kang masyadong magpagod ha, sagot ko. Nang sarado na ang pinto ng banyo at narinig na ang tunog ng agos ng tubig, agad na naglaho ang aking ngiti. Nanginginig ang aking katawan sa pagpigil ng pagduduwal. Nakita ko ang marumi niyang damit na nakalatag sa sahig. Mayroong bahid ng pink na lipstick sa kwelyo. Ang parehong kulay na madalas gamitin ni Katrina sa kanyang mga larawan sa Instagram.
Agad kong kinuha ang aking sikretong telepono. Isang bagong telepono na ibinigay ni Alejandro kagabi, kasama ang isang SIM card na hindi nakarehistro sa aking pangalan. Nag-type ako ng maikling mensahe. Target kararating lang sa bahay. Alibi ay natulog sa kaibigan dahil sa baha. Aalis ulit mamayang tanghali. Dumating ang sagot mula kay Alejandro, sa loob lamang ng ilang segundo. Maikli. Siksik. Walang emosyon. Hayaan mo. Huwag magtanong ng marami. Mag-focus sa pagdeposit ng tseke ngayon. Bayaran ang utang ng pamilya mo, ng palihim. Siguraduhing walang digital trace na maaaring masundan ni David. Agad kong binura ang mensahe. Kinahapunan, matapos kong masigurong umalis na si David, na syempre hindi para sa isang meeting ng investor, kundi marahil ay para bumalik sa kanyang kerida, inutusan ko ang driver, na ihatid ako sa main branch ng bangko. Naging maayos at mabilis ang proseso ng clearing ng tseke salamat sa isang makapangyarihang sulat na inihanda ni Alejandro. Itinuring ako ng bangko na parang isang reyna. Nang mapuno ng napakalaking halaga ang aking bagong bank account, naramdaman kong nanikip ang aking dibdib. Totoo ito. Talagang ipinagbenta ko ang aking kasal. Mula sa bangko, dumiretso ako sa bahay ng aking mga magulang sa Forbes Park. Ang lumang bahay na may istilong kolonyal ay mukhang malungkot. Ang pintura sa dingding ay nagsisimula ng matuklap sa ilang bahagi. Ang damo sa hardin ay hindi na kasing alaga tulad ng dati. Sa sala, natagpuan ko si nanay na nakaupo at tulala. Hawak ang isang rosaryo. Mukha siyang pagod at mas matanda kaysa sa kanyang edad. Nay, mahina kong tawag. Lumingon si nanay. May luha sa kanyang mga mata. Andrea, bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang kulubot na kamay. Ano po yun, Nay? Mukha kayong malungkot. Huminga ng malalim si nanay. Ang tatay mo. Kaninang umaga, dumating na naman ang mga taga-bangko. Nagbigay sila ng huling babala. Kung sa susunod na buwan hindi natin mabayaran ang principal, mareremata na ang bahay na ito. Nasa kwarto ngayon ang tatay mo. Tumaas na naman ang presyon niya. Litong-lito na ako, Andrea. Ayokong humingi ng tulong kay David. Alam kong mahirap din ang negosyo niya, di ba? Hanggang sa sandaling ito, iniisip pa rin ng aking mga magulang na si David ay isang mabuting manugang na nagsusumikap. Hindi nila alam na ang kanilang manugang ay nagwawaldas ng pera para sa ibang babae. Nay, huwag kayong mag-alala, matatag kong sabi, habang inilalabas ang isang makapal na sobre mula sa aking bag. Sa loob nito ay hindi cash, kundi ang katibayan ng pagbabayad na katatapos ko lang 1 oras ang nakalipas. Nag-transfer ako ng pondo sa isang espesyal na account para bayaran ang utang ni tatay nang hindi nila nalalaman. Ano ito? Tanong ni nanay na nalilito. Bayad na ang utang ni itay. Nay, ligtas na ang bahay na ito. Bulong ko. Tinitigan ni nanay ang papel. Pagkatapos ay tumingin sa akin na may nanlalaking mata. Andrea, saan galing ang ganito kalaking pera? Galing ba kay David? Hindi po. Nay, mabilis kong putol. Ayokong makuha ni David ang kredito para sa kabutihang ito. Sarili kong ipon ito. Isang lumang investment na ngayon lang na-liquidate. Huwag na po kayong magtanong ng detalye. Nay, ang mahalaga ngayon ay mapanatag na kayo ni itay. At isa pa, pakiusap. Huwag ninyong sabihin kay David ang tungkol dito. Hayaan nating maging sikreto natin ito. Gusto kong sorpresahin si David kapag tamang panahon na. Umiiyak na niyakap ako ni nanay. Salamat, anak. Salamat. Ikaw ang tagapagligtas ng ating pamilya. Ang yakap ni nanay ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang pakiramdam ng pagkakasala sa pagtanggap ng alok ni Alejandro ay bahagyang nabawasan, kahit papaano. Ang maruming perang ito, mula sa pagbebenta ng aking asawa, ay nakapagligtas sa buhay ng aking mga magulang. Kinagabihan, nagpatuloy muli ang dula-dulaan. Maagang umuwi si David, may dalang isang bouquet ng rosas, na sa tingin ko'y binili niya sa traffic light. Dahil lanta na ang mga dulo, mukha siyang balisa.
Palaging tinitingnan ang kanyang telepono. Tahimik kaming kumain ng hapunan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Mahal, tawag ko. Binasag ang katahimikan. Sa susunod na linggo, ika-5 anibersaryo na natin. Naaalala mo ba? Nabulunan si David sa kanyang inumin. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang bibig ng serbilyeta. Oo. Siyempre naaalala ko, mahal. 5 taon na pala. Wow, hindi ko namalayan. Naisip ko, paano kung magdaos tayo ng maliit na selebrasyon? Imbitahan lang natin ang malalapit na kaibigan. Pambubuyo ko. Gusto kong makita ang kanyang reaksyon. Namutla ang mukha ni David. Wag muna siguro. Mukhang sobrang abala sa negosyo, mahal. Nakakahiya sa mga business partner. Kung magpa-party pa tayo, mag-dinner na lang tayong dalawa, di ba? Mas romantiko. Alam ko ang dahilan. Takot siyang magalit si Katrina kapag nakita ang mga post ng aming party. O baka may plano na siya kasama si Katrina sa araw na iyon. Sige. Kung yan ang gusto mo, susunod na lang ako. Sagot ko, na may masunuring ngiti na masakit sa panga. Biglang nag-vibrate ang telepono ni David sa ibabaw ng mesa. Umilaw ang screen. Ipinapakita ang pangalang Bambang Logistics. Ngunit nasulyapan ko ang nilalaman ng mensahe bago namatay ang screen. Babe, tuloy tayo bukas. Check-in sa usual hotel. Sinabi ko na sa asawa ko na pupunta akong Cebu. Kumulo ang dugo ko. Bambang Logistics. Napaka-creative. Mabilis na kinuha ni David ang kanyang telepono. Naku, problema na naman sa warehouse. Sasagutin ko lang to sa study. Umalis siya nang hindi naghihintay ng aking sagot. Naiwan akong mag-isa sa malaki at malamig na hapagkainan. Nakatingin sa mga pagkaing hindi nagalaw. Matamlay na tumingin ang aking mga mata sa likod ng aking asawa na papalayo. Magsaya ka sa iyong mga kasinungalingan habang kaya mo pa, mahal. Dahil bawat segundong lumilipas, hinahasa ko ang kutsilyong ibinigay ni Alejandro para putulin ang iyong kaligayahan. 1 buwan na ang lumipas. Ang buhay ko ay nahati sa 2 magkaibang mundo. Sa umaga, ako si Andrea, ang masunuring asawa na naglalagi sa bahay o namimili ng mga pangangailangan sa bahay. Ngunit sa mga pagitan ng oras na iyon, pumapasok ako sa mundo ni Alejandro del Rosario. Ngayon, inayos ni Alejandro ang aming pagkikita sa isang contemporary art gallery sa Makati. Ang gallery ay pag-aari ng isa sa kanyang mga pinsan at sinadyang isara sa publiko ngayon sa dahilang may private curation. Isang perpektong lugar, tahimik, masining, at malayo sa mga mata ni na David at Katrina na mas gustong magpalipas ng oras sa mga mall o club. Dumating ako na nakasuot ng simpleng navy-colored na bestida at malalaking itim na salamin. Naghihintay na si Alejandro sa harap ng isang malaking abstract na painting na pinangingibabawan ng kulay dugo. Nakatayo siya ng tuwid na may mga kamay sa bulsa ng kanyang kulay abo na pantalon. Mukha siyang isang likhang sining mismo. Maganda, ngunit hindi mahahawakan. Na-late ka ng 5 minuto. Bati niya nang hindi lumilingon nang marinig ang aking mga takong. Grabe ang traffic sa EDSA. Pagtatanggol ko sa sarili, tumayo sa tabi niya. May rally ng mga manggagawa. Dapat kayang hulaan ng isang reyna ang kaguluhan sa kanyang kaharian. Pang-iinis niya. Ngunit ang tono niya ay hindi kasing talim ng aming unang pagkikita. Lumingon siya sa akin. Sinuri ang aking hitsura mula ulo hanggang paa. Mukhang mabisang gamot sa maputlang balat ang 5 bilyong piso. Huwag mo akong asarin, Alejandro. Ano ang agenda natin ngayon? Tanong ko na walang pasensya. Naglakad si Alejandro patungo sa isang mahabang upuan sa gitna ng gallery. Doon, may nakalatag na isang tablet at ilang tumpok ng dokumento. Business lesson. Chapter 1. Sabi niya habang umuupo at nagdekwatro. Kilalanin mo ang iyong kaaway nang mas mahusay kaysa sa pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Inabot niya sa akin ang tablet. Ipinapakita ng screen ang financial data ng kumpanya ni David, ang Navarro Enterprises.
Nangingibabaw sa screen ang mga pulang graph na pababa. Hindi lang manloloko ang asawa mo, Andrea. Bobo rin siyang negosyante. Malamig na paliwanag ni Alejandro. Tingnan mo ito. Pinalsipikan niya ang mga financial report para makakuha ng pautang sa bangko. Para matustusan ang lifestyle niya at ni Katrina. Ginamit niya ang mga asset ng kumpanya bilang personal na collateral sa legal na usapan. Ito ay embezzlement. Nanlaki ang aking mga mata habang binabasa ang mga numero. Siya. Isinanglan niya ang gusali ng opisina. At ang bahay ninyo sa Alabang. Dagdag ni Alejandro ng kalmado. Natigilan ako. Ang bahay na iyon ay nakapangalan sa akin. Pamana mula sa aking lola. Pinalsipikan niya ang pirma mo. 3 buwan na ang nakalipas. Sinuhulan na ang notaryo. Si Katrina ang naghanap ng notaryong iyon, pagbubunyag ni Alejandro. Ang katotohanan iyon ay tumama sa akin na parang martilyo. Talagang walang hiya si David. Hindi lang niya ako pinagtaksilan sa emosyonal na paraan, kundi binalak pa niya akong nakawan. Kumuyom ang aking mga kamay, hanggang sa pumuti ang aking mga kuko. Kailangan ko siyang ipakulong. Dahan-dahan. Pigil ni Alejandro sa aking kamay. Ang malamig na pagdampi ng kanyang balat ay kakaibang nagpakalma sa aking sumasabog na galit. Kung magrereklamo ka sa pulis ngayon, magiging mahaba ang proseso at maaaring makalusot si David. Gagamitin natin ang mas eleganteng paraan. Anong paraan? Hostile takeover, sagot ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay naging parang isang mandaragit na handang sumakmal. Binibili ko ng palihim ang mga utang ni David sa mga bangko sa pamamagitan ng mga shell company. Sa loob ng 2 buwan, ako na ang magiging pinakamalaking solong akreedor ni David. Kapag nangyari iyon, mayroon akong buong karapatan na kumpiskahin ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Kasama na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya. Tumingin siya sa akin ng malalim. At ikaw, Andrea, ikaw ang magiging taong pipindot sa execution button. May paghanga na gumapang sa aking puso sa pagkakita kung paano gumagana ang utak ni Alejandro. Hindi siya naglalaro ng emosyon. Naglalaro siya gamit ang sistema. Sinasaktan niya ang kalaban nang hindi kailangang dumihan ang kanyang mga kamay. Ibang-iba kay David na pabigla-bigla at emosyonal. Si Alejandro ay isang tahimik na tubig na kayang tumangay. Sa susunod na linggo, kailangan kong pumunta sa Palawan. Biglang sabi ni Alejandro. Nag-iba ng usapan. May isang pribadong resort sa El Nido na gusto kong bilhin. Kailangan ko ng pangalawang opinyon mula sa perspektibo ng isang babae tungkol sa interior design nito. Anong kinalaman ko dyan? Sasama ka, utos niya. Isipin mo na lang na ito ay isang field trip. Tuturuan kita kung paano mamahala ng mga ari-arian para sa susunod. Kapag nabawi mo na ang mga ari-arian ng iyong pamilya, hindi ka magiging kasing bobo ng asawa mo. Hindi ako basta-basta makakaalis papuntang Palawan. Maghihinala si David, tanggi ko. Sa susunod na linggo, abala si David sa pagsama kay Katrina na mayroon daw endorsement photoshoot sa Singapore. Sasabihin niya sa iyo na mayroon siyang business trip sa Cebu, kaya mayroon kang libreng oras. Putol ni Alejandro. Alam niya talaga ang lahat. Sabihin mo lang na gusto mong magpahinga sa villa ng kaibigan mo sa Tagaytay o kung ano paman. Wala siyang pakialam, Andrea. Masaya pa nga siya kung wala ka sa bahay. Kaya malaya siyang mag-video call kay Katrina nang hindi natatakot na mahuli. Masakit ang mga salita ni Alejandro, ngunit totoo. Sa huli, tumango ako. Makalipas ang 1 linggo, lumapag ako sa Palawan. Hindi bilang isang turista, kundi bilang isang lihim na mag-aaral ng pinakamakapangyarihang taipan sa bansa. Dinala kami ng isang sundo sa isang napakarangyang resort sa mga talampas ng El Nido na nakatago. Napakapribado ng lugar, na para bang wala ang mundo sa labas. Sa loob ng 2 araw doon, nakita ko ang ibang panig ni Alejandro del Rosario. Hindi niya ako tinatrato bilang isang utusan, pero hindi rin bilang isang kaibigan. Kakaiba ang aming relasyon. Tinuruan niya akong magbasa ng mga kontrata sa real estate, makita ang potensyal sa pamumuhunan, at kung paano makipagnegosasyon sa mga lokal na kontratista.
Siya ay mahigpit, perpeksyonista, at minsan ay naiinis kapag mabagal akong matuto. Ngunit hindi niya ako kailanman minaliit. Nang hapong iyon, nakaupo kami sa terasa ng villa na nakaharap sa karagatan. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Kinukulayan ang langit ng lila at kahel. Humampas sa aking mukha ang hangin mula sa dagat. Nagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Mabilis kang matuto, komento ni Alejandro habang humihigop ng kanyang espresso. Iyon ang unang papuri na lumabas sa kanyang bibig. Nag-graduate ako ng business management, cum laude, Alejandro. Sa loob lang ng 5 taon, naging mapuro lang utak ko dahil sa pag-iisip lang ng menu para sa hapunan ni David, mapait kong sagot. Tinitigan ako ni Alejandro, lumambot ang kanyang tingin. Sayang, ang ganyang kalaking potensyal ay sinayang para sa isang lalaking hindi alam ang pagkakaiba ng brilyante at graba. Kumislot ang aking puso nang marinig ang pangungusap na iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong pinahahalagahan ako hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang individual. Biglang dumating ang isang waiter na may dalang isang tray ng mga prutas. Ngunit natisod siya sa makapal na karpet. Tumilapon ang tray patungo sa akin. Ingat! Sa isang iglap, kumilos si Alejandro. Hinila niya ang aking braso ng malakas. Pinoprotektahan ako ng kanyang katawan. Nagkalat ang mga prutas at basag na pinggan kung saan ako nakaupo kanina. Ang matipuno niyang dibdib ay nakadikit sa aking likod. Ang kanyang braso ay maprotektang nakapalibot sa aking balikat. Tila huminto ang oras. Nanatili kami sa ganoong posisyon sa loob ng ilang segundo. Nararamdaman ko ang kalmadong tibok ng kanyang puso sa aking likod, kabaligtaran ng aking puso na kumakaripas. Ayos ka lang? Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang boses ay paos at mababa, na nagpatindig ng aking mga balahibo. Bahagya akong lumingon, at nakita kong ilang sentimetro na lang ang layo ng aming mga mukha. Nakikita ko ang malinis na balat niya, at ang kanyang itim na mga mata na nakatingin sa akin na may tunay na pag-aalala. Hindi ang malamig na tingin ng isang negosyante, kundi ang tingin ng isang lalaki sa kanyang babae. Ayos lang ako. Kinakabahang sagot ko. Dahan-dahang binitawan ni Alejandro ang kanyang yakap, pagkatapos ay tumayo at inayos ang kanyang damit. Bumalik sa kanyang malamig na anyo, na parang walang nangyari. Pinagalitan niya ang waiter, nang mahigpit ngunit hindi bastos. Pagkatapos ay sinigurong malinis agad ang lugar. Nakatulala pa rin ako. Hawak ang aking dibdib. Sa maikling sandaling iyon, napagtanto ko ang isang mapanganib na bagay. Marahil ay winasak ni David ang aking puso. Ngunit si Alejandro ay nagsimulang pumasok sa mga siwang ng mga lamat na iyon, nang walang paalam. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ito ay labas sa script. At ang mas nakakatakot, hindi ako tumututol. Ang aming alyansa sa Palawan na ito ay nagbukas ng aking mga mata. Si David ay isang masakit na nakaraan lamang. Ngunit si Alejandro del Rosario, siya ay isang nakakatakot ngunit nakakaakit na palaisipan sa hinaharap. Kailangan kong mag-ingat, ang umibig sa isang kasosyo sa negosyo. Sa gitna ng isang misyon ng paghihiganti, ay isang malaking pagkakamali. Ngunit nang makita ko ang matikas na likod ni Alejandro, na nakatayo at nakatingin sa dagat sa dulo ng talampas, alam kong nagsisimula ng pagtaksilan ng aking puso ang aking lohika. Ang party ay ginanap sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. Isang malaking kristal na chandelier ang nakabitin sa kisame. Nagpapatalbog ng gintong liwanag sa buong silid na puno ng mga taong nagtatago sa likod ng kanilang mga maskara. Ang mga babaeng may mga couture na damit na kasing halaga ng isang family car ay tumatawa habang ipinapakita ang kanilang mga brilyanteng alahas. Samantala, ang mga lalaking may makintab na suit ay abala sa pag-uusap tungkol sa stocks at politika habang may hawak na baso ng champagne. Ang hangin sa silid ay may halo-halong amoy ng mamahaling pabango. Sariwang bulaklak na lili. At makapal na amoy ng pagkukunwari. Nakatayo ako sa tabi ni David, nakakapit sa kanyang braso. Kami ang golden couple ng gabing iyon. Si David Navarro, ang sumisikat na batang negosyante.
At si Andrea Reyes, ang tapat na asawa mula sa isang kilalang pamilya na laging sumusuporta sa kanya. Walang nakakaalam na sa likod ng aking matamis na ngiti, binibilang ko na ang mga araw patungo sa kanyang pagbagsak. Napakaganda mo ngayong gabi, mahal, bulong ni David sa aking tainga. Ngunit ang kanyang mga mata ay gumagala sa buong silid. Alam ko kung sino ang hinahanap niya. Salamat, mahal. Walang gana kong sagot. Nasa 2 buwan na ako ng aking kasunduan kay Alejandro. Ayon sa utos niya, binago ko ang aking taktika. Hindi na ako isang asawang palatanong o humihingi ng atensyon. Naging malamig ako, kalmado, at hindi maabot. Itinigil ko ang pagtatanong kung anong oras siya uuwi. Itinigil ko ang pagtingin sa kanyang telepono sa harap niya. Itinigil ko ang pagkagalit. Kapag kinakansela niya ang aming mga dinner date, sa simula, ikinatuwa ito ni David. Naramdaman niyang malaya siya. Akala niya, sumuko na ako, o naging isang masunuring asawa na alam ang kanyang lugar. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang aking katahimikan ay nagsimulang manggulo sa kanya. Ang mga taong tulad ni David ay nangangailangan ng validation. Kapag nagagalit ako o nagseselos, nasiyahan ang kanyang ego. Ngunit kapag wala akong pakialam, nababaliw siya. Hoy! Si Mr. Guevara yon. Bigla akong hinila ni David patungo sa isang grupo ng matatandang lalaki na naninigarilyo. Halika! Batiin natin! Potensyal siyang investor. Sumunod ako. Ngumiti ng magalang, tumango sa tamang oras, at nagsabi ng mga socialite pleasantries na itinuro sa akin ni nanay mula pagkabata. Ngunit sa sulok ng aking mata, may nakita akong isang tao na kadarating lang sa ballroom. Si Katrina! Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Nakasuot ang babae ng isang matingkad na pulang damit, na napakahapit, buong tapang na ipinapakita ang kanyang katawan. Kasama niya ang isang matandang film producer. Marahil ang kanyang bagong sugar daddy, habang si Alejandro ay hindi makontak at si David ay kasama ko. Nakita rin siya ni David. Nanigas ang kanyang katawan sa tabi ko. Humigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Bakit nandito yan? Bulong ni David, mas para sa kanyang sarili. Sino, mahal? Tanong ko. Nagkukunwaring walang alam, habang tinitingnan ang direksyon ng kanyang tingin. Ah, si Katrina pala yon. Ang influencer na madalas mong ikwento. Wow, mas bulgar pala siya sa personal kaysa sa mga litrato. Nabulunan si David sa usok ng kanyang sigarilyo. Tinitigan niya ako nang may kakaibang tingin. Ikaw, kilala mo siya? Siyempre. Sino bang hindi nakakakilala sa kanya? Palagi siyang viral. Sagot ko ng kalmado, habang humihigop ng aking orange juice. Bakit pinagpapawisan ka? Pinunasan ni David ang kanyang noo ng panyo. Hindi. Medyo mainit lang dito. Lumalalim na ang gabi, at nagsimula na ang tunay na drama. Nakita kong paulit-ulit na sumusulyap si Katrina sa amin, na may nag-aapoy na tingin. Nagseselos siya na makita si David, kasama ko sa publiko. Nang magpaalam ako para pumunta sa banyo, sinadya kong magtagal sa harap ng salamin, nagre-retouch ng aking lipstick. Paglabas ko, nakita ko sina David at Katrina na nagtatalo ng matindi sa isang tahimik na sulok malapit sa emergency exit. Nagtago ako sa likod ng isang malaking haligi, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nangako ka na hihiwalayan mo siya noong nakaraang buwan, David. Singhal ni Katrina. Ang boses niya'y pigil ngunit puno ng emosyon. Pagod na akong magtago. Nagiging kakaiba na si Alejandro. Binublock niya lahat ng access ko sa credit card. Kailangan ko ng kasiguruhan. Maghintay ka lang, Kay. Sa tingin mo ba madali lang? Si Andrea. Kakaiba siya nitong mga nakaraang araw. Masyado siyang kalmado. Natatakot ako na may binabalak siya. Kung hihingi ako ng annulment ngayon, baka habulin niya ang mga ari-arian at bumagsak ang kumpanya ko, frustrated na sabi ni David. Dahilan, sigaw ni Katrina. Sabihin mo na lang na mahal mo pa siya. Kung sa susunod na linggo hindi mo pa siya hinihiwalayan, ikakalat ko ang video natin sa mga chismis account para masira na tayong lahat. Tumadyak si Katrina.
At iniwan si David na sinasabunutan ang sariling buhok dahil sa stress. Ngumiti ako ng palihim sa dilim. Magaling Katrina. Ipagpatuloy mo ang pressure. Lalo mo siyang guluhin. Nang bumalik si David sa ballroom, maputla ang kanyang mukha. Agad niya akong nilapitan at hinila ng marahas ang aking kamay. Uuwi na tayo. Teka, hindi pa tapos ang party, mahal. Gusto pa raw tayong kausapin ni Mr. Guevara, mahina akong protesta. Wala akong pakialam kay Mr. Guevara. Uuwi na tayo. Sigaw niya ng medyo malakas kaya't napalingon ang ilang tao. Sa loob ng kotse, nakakabingi ang katahimikan. Nagmamaneho si David ng padaskol-daskol. Paminsan-minsan ay sinusuntok niya ang manibela. Ano bang problema mo? Mahal? Tanong ko sa tunong naiinip. Hindi nag-aalala. Biglang nagpreno si David sa isang tahimik na gilid ng daan. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Ikaw ang may problema, Andrea. Bakit nananahimik ka lang? Ha? Dati. Lagi kang naghihinala kapag late akong umuuwi. Lagi mong tinatanong kung sino ang kasama ko. Ngayon? Wala kang pakialam. Para kang rebulto. May kalaguyo ka ba? Sumagot ka. Sigaw niya. Ibinubuhos sa akin ang kanyang frustrasyon. Ang akusasyon ay nagpangiti sa akin. Nakakatawa. Ang magnanakaw ay sumisigaw ng magnanakaw. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ipinaparamdam ang lamig na natutunan ko kay Alejandro. David? Mababa at kalmado kong sabi. Walang bahid ng panginginig. Hindi ba't ito ang gusto mo? Isang asawang hindi pala tanong, isang asawang nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Ngayon na ibinigay ko na. Galit ka pa rin. Ano ba talaga ang gusto mo? Natahimik si David. Mukha siyang nalilito sa aking reaksyon na hindi hysterical. Inaasahan niyang iiyak ako o ipagtatanggol ang aking sarili. Ngunit binaliktad ko ang kanyang tanong gamit ang malamig na lohika. Nararamdaman ko lang na lumalayo na tayo sa isa't isa. Bulong niya. Humina ang boses. Pakiramdam mo lang yan. Dahil pagod ka sa trabaho. Sabi ko. Tinapik ang kanyang kamay. Na parang isang boss na nagpapakalma sa isang empleyado. Hindi isang asawa. Sa kanyang asawa. Sige na. Magmaneho ka na ulit. Inaantok na ako. Muling pinaandar ni David ang kotse. Ngunit alam kong magulo ang kanyang isipan. Ang pressure mula kay Katrina at ang aking malamig na pakikitungo ay nagdulot sa kanya ng paranoia. Naramdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol sa lahat. At tama nga, kinabukasan, iniulat ng espiya ni Alejandro sa opisina ni David ang isang napakalaking pagkakamali. Dahil sa taranta sa deadline ni Katrina at takot na habulin ko ang conjugal property, gumawa si David ng isang malaking blunder. Inilipat niya ang operational funds ng kumpanya na nagkakahalaga ng 200 milyong piso sa isang personal na offshore account na sa tingin niya ay ligtas at hindi matutunton na may intensyong itago ang asset na iyon sa akin bago ang annulment. Hindi niya alam na ang ligtas na account na iyon sa isang tax haven ay pinamamahalaan ng isang bangko na kalalabas lang na nakuha ng Del Rosario Holdings ang majority shares. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kay Alejandro sa kanyang sikretong apartment. Tumawa si Alejandro. Isang pambihirang tawa na malutong at masama ang tunog nang basahin niya ang ulat. Kakalibing lang niya ng sarili niyang hukay, sabi ni Alejandro habang nagsasali ng alak sa baso. Ang paglipat ng mga asset ng kumpanya sa personal na account nang walang pag-aproba ng stockholders meeting ay isang krimen ng embezzlement. At dahil ginawa niya ito ng natataranta, magulo ang kanyang digital trail. Inabot sa akin ni Alejandro ang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Congratulations, Andrea. Kaka-offer lang ng asawa mo ng kanyang leeg sa bitayan. 1 buwan na lang, hihilahin na natin ang lubid. Hinigop ko ang matingkad na pulang likido. Mapait ang lasa, ngunit may naiwang matamis na bakas sa dulo ng aking dila. Tulad ng lasa ng paghihiganting aming tinitimpla. David Navarro, tama ang hinala mo. Mayroon talagang bagyo. At ako ang sentro nito. Ang langit ng Maynila ay tila nagluluksa. O marahil ay nagagalit.
3 araw nang walang tigil ang ulan. Nilulubog ang malaking bahagi ng lungsod. Ang mga pangunahing kalsada ay naging maruming ilog. Ang trapiko ay bumabagal. At ang ingay ng mga busina ay naging simponiya ng stress ng mga tagalungsod. Ang magulong sitwasyon sa labas ay isang perpektong salamin ng nangyayari sa loob ng aming tahanan. Ito na ang huling linggo. Ang kritikal na linggo bago matapos ang nandimang araw na deadline. Ang tensyon sa bahay sa Alabang ay napakakapal na parang kayang hiwain ng kutsilyo. Si David ay lalong nagiging magulo. Mas malinaw na ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Madalas siyang tulala at sumasabog ang emosyon sa maliliit na bagay. Ang kanyang negosyo ay nagsisimula ng manghina. Salamat sa banayad na sabotahe ni Alejandro, at si Katrina ay lalong nagiging mapilit sa paghingi ng status. Sa kabilang banda, kailangan kong maging mas maingat. Isang maliit na pagkakamali sa huling yugto na ito ay maaaring sumira sa lahat ng maayos na pinlanong hakbang. Nang gabing iyon, napakalakas ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Nawalan ng kuryente sa aming subdivision dahil may sumabog na poste na tinamaan ng kidlat. Ang malaking bahay ay naging madilim. Tanging ang kislap ng mga kandila ang nagbibigay liwanag. Nakaupo ako sa sala. Nagkukunwaring nagbabasa ng isang magasin sa liwanag ng kandila. Si David ay paikot-ikot sa silid na parang isang hayop na nakakulong. Nakadikit ang kanyang telepono sa tainga, sumisigaw sa kanyang mga tauhan. Tungkol sa isang delivery na naantala dahil sa baha. Wala akong pakialam. Maghanap kayo ng ibang truck kung hindi makarating ang mga yan bukas. Malulugi tayo ng milyon-milyon. Sigaw niya bago ibagsak ang kanyang telepono sa sofa. Lumingon siya sa akin, humihingal. Puwede bang tigilan mo na ang pagbabasa ng basurang magasin na yan? Stress na ang asawa mo. Tapos relax na relax ka lang dyan. Ano ang gusto mong gawin ko, mahal? Sumigaw din? Kalmado kong sagot, nang hindi inaalis ang tingin sa pahina ng magasin. Arg! Ginulo ni David ang kanyang buhok sa frustrasyon. Biglang may narinig na nag-vibrate na telepono. Hindi ito ang telepono ni David. Hindi rin ang aking pangunahing telepono na nakapatong sa mesa. Nanigas ang aking dugo. Iyon ang aking sikretong telepono. Ang teleponong bigay ni Alejandro na itinago ko sa pagitan ng mga una ng sofa. Nakalimutan kong i-silent. Tanga ka, Andrea. Napakatanga mo. Ang pag-vibrate ay napakalakas sa gitna ng katahimikan ng bahay na walang kuryente. Zezete. Zezete. Natahimik si David. Lumingon siya sa direksyon ng sofa kung saan ako nakaupo. Anong tunog yon? Walang tunog. Mabilis kong sagot. Pakiramdam ko ilalabas na ang puso ko. Baka daga lang yon. Tunog ng nagva-vibrate na cellphone, Andrea. Hindi ako tanga. Lumapit si David sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng hinala. Nasa mesa ang cellphone mo. Nandito ang sa akin. Kaninong cellphone yan? Sinimulan niyang tanggalin ang mga unan sa sofa ng marahas. Mahal. Tama na yan. Huwag kang maghanap ng gulo. Sinubukan kong pigilan siya. Ngunit malakas na tinabig ni David ang aking kamay. Umalis ka dyan! Itinaas niya ang huling unan. At doon, nakalatag ang itim na manipis na bagay. Umilaw ang screen nito sa dilim. Ipinapakita ang isang notifikasyon ng mensahe. Alejandro, bukas, 10 a.m., final briefing. Huwag malate. Ang pangalan ay malinaw na nakasulat. Alejandro. Tila gumuho ang mundo sa paligid ko. Kinuha ni David ang telepono na may nanginginig na kamay. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa isang nakakatakot na galit. Alejandro? Sino si Alejandro? Sigaw niya sa mismong mukha ko. Kaya pala nanahimik ka lang nitong mga nakaraang panahon? May kalaguyo ka? Mayroon kang kabit? Hinawakan niya ang aking mga balikat. Niyugyog ang aking katawan ng malakas. Sumagot ka. Sino ang hayop na to? Nakikipaglaro ka sa likod ko, ha? Naramdaman ko ang takot. Si David sa galit ay kayang gawin ang kahit ano. Ngunit kasabay nito, umabot sa sukdulan ng aking pagkasuklam.
Inaakusahan niya ako ng pagtataksil. Gayong siya ang tunay na taksil. Bitawan mo ako, David. Nasasaktan ako. Sigaw ko. Sinusubukang makawala. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka umaamin. Buksan mo ang lock. Gusto kong makita ang laman. Itinutok niya ang telepono sa aking mukha. Pinipilit akong buksan ito. Biglang, malakas na sinipa ang pinto sa harap. Brak! Ang tunog ng nabasag na kahoy ay umalingaw-ngaw. Dinaig pa ang tunog ng kulog sa labas. Pareho kaming napalingon. Sa pintuan, nakatayo ang isang matangkad at malaking figura na basang-basa, napapaligiran ng 2 bodyguard. Ang liwanag ng kidlat mula sa labas ay nagbigay liwanag sa kanyang silweta, na nagmukha siyang isang anghel ng kamatayan. Si Alejandro. Paano siya napunta rito? Mayroon ba siyang listening device? At nalaman niyang nasa panganib ako? Bitawan mo siya. Navarro. Ang boses ni Alejandro ay mababa, ngunit dumadagundong. Pinupuno ang silid ng isang nakamamatay na awtoridad. Natulala si David. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking mga balikat. Tumingin siya kay Alejandro, pagkatapos ay sa akin, at bumalik ulit kay Alejandro. Kayo si Ginoong Alejandro Del Rosario. Ang boss ng Del Rosario Holdings. Malinaw na nakilala ni David ang mukha ng pinakamayamang tao na madalas niyang hangaan sa mga magasin. Lalong lumaki ang pagkalito sa kanyang mukha. Anong kailangan ninyo sa bahay ko? Bakit kayo nagpapadala ng mensahe sa asawa ko? Pumasok si Alejandro ng kalmado, na para bang pag-aari niya ang bahay na ito. Agad na pinaghiwalay si David mula sa akin ng kanyang 2 bodyguard. Nang mabilis at episyente. Itinulak si David hanggang sa mapaupo siya sa sofa, sa tapat. Samantala, tumayo si Alejandro sa aking harapan, tinititigan ako ng matalim na tingin. Naging pabaya ka, Andrea. Bulong niya. Sapat lang para marinig ko. Buti na lang at tinatrack ko ang GPS ng secret phone na ibinigay ko sa'yo. Nang i-activate ko ang emergency mic nito at narinig ang sigawan nyo, alam kong may mali. Pagkatapos ay humarap siya kay David na tulala pa rin. Hindi nagtataksil ang asawa mo, David. Nagtatrabaho siya para sa akin, sabi ni Alejandro. Isang kasinungalingan na napakakapani-paniwala. Nagtatrabaho? Gulat ni David. Anong trabaho sa ganitong oras ng gabi? Acquisition consultant, sagot ni Alejandro. Ngunit ang tono niya ay hindi tumatanggap ng pagtutol. At tungkol sa mensaheng iyon, pinag-uusapan namin ang isang business strategy na kinasasangkutan ng iyong kumpanya. Sinusubukan ng asawa mo na iligtas ang iyong pabagsak na kumpanya. Pero ikaw, inaakusahan mo pa siya ng kung ano-ano. Natahimik si David. Sinusubukan ng kanyang mabagal na utak na iproseso ang impormasyon. Ang takot niya sa figura ni Alejandro Del Rosario ay dinaig ang kanyang selos. Iligtas ang kumpanya ko. Anong ibig sabihin? Ngumiti ng bahagya si Alejandro. Isang nakakatakot na ngiti. Ang kumpanya mo ay nasa bingit na ng pagbagsak, Navarro. Puno ng utang. Walang cash flow. Si Andrea ay nagmakaawa sa akin na mag-inject ng pondo. Handa siyang mag-overtime bilang tagapamagitan para sa kanyang asawang walang utang na loob. Binaliktad ni Alejandro ang mga katotohanan nang napakatalino na halos maniwala na rin ako. Ginawa niyang makaramdam ng pagkakasala at pagiging maliit si David. Ako. Hindi ko alam. Nauutal si David. Tumingin siya sa akin na may halong pagsisisi. Andrea, totoo ba? Ako. Nasanay ng umarte sa loob ng 2 buwan, ay agad na sinakyan ng pain ni Alejandro. Naglagay ako ng isang malungkot at dismayadong mukha. Akala mo ba kaya kitang pagtaksilan, mahal? Nanahimik ako dahil nalilito ako kung paano kita tutulungan. Lihim akong humingi ng tulong kay Ginoong Del Rosario para hindi masira ang iyong pride. Yumuko si David, namumula ang mukha sa hiya. Patawarin mo ako, mahal. Nagkamali ako. Sobrang stress lang talaga ako. Tinitigan ni Alejandro si David ng may pandidiri. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Ngunit dahil nagmakaawa si Andrea, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bukas, pumunta ka sa opisina ko. Pag-usapan natin ang tungkol sa pag-inject ng pondo. Dalhin mo lahat ng legal na dokumento ng iyong kumpanya.
Nagningning ang mga mata ni David. Nakita niya ito bilang isang kaligtasan. Hindi niya alam na iniimbitahan na siya sa kanyang sariling execution. Sige po, sir. Maraming salamat po. Tiyak na pupunta ako. At isa pa, lumapit si Alejandro kay David. Marahang tinapik ang kanyang balikat, ngunit may matinding diin. Huwag mo nang sisigawan ulit si Andrea. Kapag narinig kong sinaktan mo siya, kanselado ang kasunduan. Opo, sir. Pangako po. Nagbigay ng senya sa akin si Alejandro. Nagsalita ang kanyang mga mata. Magtiis ka pa ng kaunti. Bukas, tatapusin na natin siya. Nang gabing iyon, matapos bumalik ang kuryente at umalis si Alejandro, minasahin niya ang aking mga paa. Paulit-ulit na humingi ng tawad at pinuri ako bilang pinakamabuting asawa. Ngumiti lang ako ng bahagya. Nararamdaman ang sukdulang pandidiri. Hindi niya alam na bukas, sa stockholders meeting, ang taong kanyang makakaharap ay hindi isang tagapagligtas, kundi isang berdugo. Sa banyo, tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang aking mga mata ay malamig. Ang aking mukha ay matigas. Ang dating Andrea, na mahina at inosente, ay patay na. Ang natitira ay isang babaeng handang panoorin ang mundo ng kanyang asawa na masunog hanggang maging abo. Tapos na ang 3 buwan. Oras na para maningil. Dumating na ang araw ng paghuhukom. Ang makulimlim na langit ng Maynila kahapon ay naging maliwanag ngayon, na para bang sinasang-ayunan ng sansinukob ang mangyayari. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa kwarto ng hotel, kung saan gaganapin ang Annual Stockholders Meeting, ASM, ng Navarro Enterprises. Pinilit ni David na mag-check-in kami sa hotel na ito, isang gabi, bago para makapaghanda siya ng husto. Ngunit alam kong iniiwasan niya lang ang posibleng traffic dahil sa kanyang kaba. Nakasuot ako ng isang itim na damit na hanggang tuhod na perpektong bumagay sa aking katawan. Simple ngunit elegante ang hiwa nito. Disenyo ng isang lokal na taga-disenyo na ang presyo ay sapat na para pakainin ang isang pamilya sa loob ng 1 buwan. Sa aking leeg ay may isang kuwintas na brilyante. Hindi bigay ni David, kundi isang regalo mula kay Alejandro na ipinadala kaninang umaga, kasama ang isang card na nagsasabing, para sa pagdiriwang ng iyong kalayaan. Pumasok si David sa silid, na suot ang kanyang pinakamagandang suit. Tense ang kanyang mukha, ngunit may kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya'y nasa itaas siya. Naniniwala siyang darating ngayon si Alejandro del Rosario bilang isang Diyos na mag-iiniksyon ng pondo, magliligtas sa kanyang kumpanya mula sa pagkalugi at gagawin siyang magaling sa harap ng mga stockholder na nagsisimula ng magduda sa kanyang pamumuno. Handa ka na, mahal? Tanong niya habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Sa tabi ko, ngumiti siya. Isang ngiti na malapit ng maglaho magpakailanman. Malaking araw ito. Pagkatapos pumirma ni Alejandro sa kontrata, tataas ang ating mga stocks. Mananahimik ang lahat ng nangmamaliit sa akin. Handa na ako, mahal. Sobrang handa. Kalmado kong sagot, habang naglalagay ng matingkad na pulang lipstick. Ang kulay ng katapangan, ang kulay ng dugo. Naglakad kami patungo sa Grand Ballroom. Ang makapal na karpet sa hallway ng hotel ay sumisipsip sa tunog ng aming mga yapak. Mahigpit na hinawakan ni David ang aking kamay, na para bang ako ang kanyang tropyo. Hindi niya alam na ang tropeyo na iyon ay isang time bomb. Sa loob ng ballroom, maingay na. Dose-dosenang mga stockholder, board of directors, at ilang mga kasosyo sa negosyo ay nakaupo na sa mga bilog na mesa. Todo ang aircon, ngunit naamoy ko ang amoy ng malamig na pawis at tensyon sa hangin. Kumalat na ang tsismis tungkol sa masamang kalagayan ng pananalapi ng kumpanya. At ngayon, humihingi sila ng kasagutan. Umakyat si David sa entablado na may pilit na kumpiyansa. Nakatutok sa kanya ang spotlight. Nagsimula siyang magtalumpati. Ipinapakita ang mga graph ng paglago na alam kong karamihan ay manipulasyon. Mga ginoo at ginang. Umalingaw-ngaw ang boses ni David sa mga speaker. Alam kong may mga tsismis na kumakalat.
Ngunit tinitiyak ko sa inyo na ang Navarro Enterprises ay patungo sa isang bagong ginintuang panahon. Ngayon, iaanunsyo ko ang isang strategic partnership sa isang malaking investor na magdadala sa atin sa international level. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. May mga nagdududa, may mga umaasa. Sino ang investor? Ginoong Navarro. Huwag puro pangako. Sigaw ng isa sa mga vocal na minoridad na stockholder. Malapad na ngumiti si David. Pasensya na, papunta na siya. Siya ay isang taong lubos ninyong iginagalang. Sakto sa pagtatapos ng pangungusap ni David, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon. Biglang tumahimik. Pumasok si Alejandro del Rosario. Ang aura ng lalaking iyon ay hindi kapanipaniwala. Hindi siya naglalakad, siya ay nagpaparada. Sa likod niya ay 6 na abogado at mga katulong na may dalang makakapal na dokumento. Nakasuot si Alejandro ng isang navy blue suit na gawa sa Italyano na perpektong bumagay sa kanyang matipunong katawan. Ang kanyang muka ay blanko, malamig, at nananakot. Walang bakas ng ngiti. Bumaba si David mula sa entablado at sinalubong siya na nakaunat ang mga kamay na parang isang matalik na kaibigan. Maligayang pagdating, Ginoong Del Rosario. Isang karangalan na narito kayo. Hindi tinanggap ni Alejandro ang kamay ni David. Tiningnan niya lang ito sandali at nilampasan siya patungo sa entablado. Natigilan si David. Nakabitin ang kanyang kamay sa hangin. Nagsimulang maglaho ang kanyang ngiti. Napalitan ng pagkalito. Tumayo si Alejandro sa entablado. Kinuha ang mikropono. Tinitigan niya ang buong silid ng tingin ng isang agila. Magandang umaga. Ang kanyang boses ay mabigat at may awtoridad. Pinatahimik ang buong silid. Ako si Alejandro del Rosario at narito ako hindi bilang isang strategic partner o investor. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ito na ang sandali. Umupo ako ng tuwid sa upuan sa harap. Pinipigilan ang aking hininga. Simula ngayong umaga, 8:00. Nagpatuloy si Alejandro habang sinenyasan ang kanyang katulong na ipamahagi ang mga dokumento sa mga board of directors. Ang Del Rosario Holdings ay opisyal nang nakuha ang 85% ng utang ng Navarro Enterprises sa 3 pangunahing bangko. Ayon sa kasunduan sa pautang na pinirmahan ni Ginoong David Navarro, ang kabiguang magbayad sa loob ng 6 na buwan ay nagbibigay ng karapatan sa pangunahing accredor na i-convert ang utang sa shares. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Namutla ang mukha ni David. Teka, Ginoong Del Rosario, ano ang ibig sabihin nito? Nagkasundo tayo sa pag-i-inject ng pondo. Hindi siya pinansin ni Alejandro. Dahil dito, sa sandaling ito, ako na ang may-ari ng absolute majority shares ng kumpanyang ito. At ang aking unang desisyon bilang bagong may-ari ay ang ganap na pagbabago sa board of directors. Hindi ito maaari! Tinrap ninyo ako! Sigaw ni David sa takot. Sinubukan niyang umakyat sa entablado, ngunit madali siyang napigilan ng 2 bodyguard ni Alejandro. Tinrap? Tinitigan ni Alejandro si David nang may pangmamaliit. Ikaw ang nagtrap sa sarili mo. Dahil sa iyong kawalan ng kakayahan, Navarro, pinalsipika mo ang mga financial report, ninakaw ang operational funds para sa pansariling interes, at isinangla ang mga ari-ariang hindi sa iyo. Pinindot ni Alejandro ang isang remote. Ang malaking screen sa likod ng entablado, na dating nagpapakita ng mga business graph ni David, ay biglang naging itim. Pagkatapos ay nagpakita ng isang video, hindi isang business video. Ito ay isang CCTV footage mula sa isang marangyang silid ng hotel, at isang recording mula sa isang hidden camera sa loob ng kotse ni David. Napakalinaw ng imahe. Sa malaking screen, malinaw na nakikita sina David at Katrina na naglalambingan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang pag-uusap tungkol sa plano na hiwalayan ako, at ang kanilang mga pangiinsulto sa akin at kay Alejandro ay malinaw na narinig sa buong ballroom. Naku! Si Andrea! Tanga yon! Hindi niya malalaman na ginamit ko ang pera niya para ibili ka ng apartment, mahal. Malinaw na maririnig ang boses ni David sa video.
Tapos si Alejandro. Paano? Kailan mo aayusin? Yang asawa mo? Sagot ng boses ni Katrina. Hayaan mo na. Abala yun sa trabaho. Wala yung pakialam. Kapag lumaki na ang kumpanya ko, sisipain ko si Andrea. Tapos magpapakasal tayo. Nagulat ang mga manonood. Ang mga bulungan ng pagkabigla, pandidiri, at mapanuksong tawa ay pumuno sa silid. Ang mga flash ng kamera mula sa mga mamamahayag na hindi ko alam kung sino ang nag-imbita ay nagsimulang kumislap sa mukha ni David na ngayon ay puti na parang bangkay. Tinitigan ni David ang screen na may nanlalaking mata. Lumingon siya sa akin. Andrea? Ito ay gawa-gawa lang. Andrea? Huwag kang maniwala. Dahan-dahan akong tumayo. Lahat ng mata ay nakatuon na sa akin. Hindi ako umiyak. Wala nang luha para sa lalaking ito. Lumapit ako kay David, na nanginginig na nakatayo malapit sa mesa ng mga direktor. Ang aking mga hakbang ay matatag. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay parang isang death march para sa aming kasal. Gawa-gawa? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit matalim, pinalakas ng mikropono na bukas pa rin sa entablado. Mahal! Ako ang naglagay ng mga kamera na yan. Nanlaki ang mga mata ni David na para bang lalabas na. Ano? Binuksan ko ang aking bag. Inilabas ang isang makapal na brown na sobre. Ang sobre na inihanda ko sa loob ng 3 buwan. 3 buwan na ang nakalipas. Balak na kitang hiwalayan nang malaman ko ang pagtataksil mo. Ngunit pinigilan ko. Malakas kong sabi, tinitiyak na maririnig ng lahat. Pinigilan ko hindi dahil mahal kita, kundi dahil gusto kong makita kung gaano mo wawasakin ang iyong sarili. Inihagis ko ang sobre sa kanyang dibdib. Kumalat ang mga papel sa sahig. Yan ang petisyon para sa annulment. Pirmahan mo, utos ko. At nasa loob din yan ang mga ebidensya ng iyong embezzlement. Ibinigay na ng mga abogado ni Ginoong Del Rosario ang mga kopya sa NBI kaninang umaga. Kaya pagkatapos dito, hindi ka uuwi sa Alabang, kundi marahil sa kulungan. Napaluhod si David, na para bang nawalan ng buto ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang abutin ang aking kamay. Andrea, pakiusap, asawa mo ako. Isipin mo si nanay. Huwag mong banggitin ang pangalan ni nanay. Sigaw ko. Sa wakas ay sumabog ng kaunti ang aking emosyon. Ikaw ang halos naging dahilan para mawalan sila ng bahay. Ikaw ang nagsangla ng mga ari-arian ng pamilya ko. Para sa kalaguyo mo, huminga ako ng malalim, muling kinontrol ang sarili. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Tinititigan ang lalaking minahal ko noon, na ngayon ay mukhang kaawa-awa at maliit. Tapos na tayo. David, nawala sa iyo ang iyong asawa, ang iyong kumpanya, at ang iyong dignidad sa isang araw. Magsaya ka. Humarap ako kay Alejandro na nakatayo pa rin sa entablado. Tumingin siya sa akin. Walang labis na ngiti ng tagumpay. Isang maliit na tango lang ng paggalang. Isang tango na nagsasabing, nagawa mo. Nang walang pag-aantay, lumabas ako ng ballroom. Sa likod ko, narinig ko ang pagsiklab ng kaguluhan, ang sigaw ni David, ang ingay ng galit ng mga stockholder, at ang papalapit na tunog ng sirena ng pulis. Lumabas ako sa lobby ng hotel, huminga ng mainit na hangin ng Maynila, ngunit napakasariwa sa aking mga baga. Isang bigat na parang 1 trilyong tonelada ang naalis sa aking mga balikat. Malaya na ako, tunay na malaya. 1 buwan ang lumipas. Iba ang pakiramdam ng umaga sa Maynila ngayon. Marahil dahil hinugasan ng ulan kagabi ang alikabok ng lungsod, o marahil dahil sa wakas ay natagpuan na ng aking puso ang sarili nitong kapayapaan. Nakaupo ako sa isang sulok na mesa, sa isang maliit na vintage style na coffee shop sa Makati, hindi kalayuan, sa bahay ng aking mga magulang. Ang amoy ng bagong giling na kape at tinapay ay pumuno sa hangin, lumilikha ng isang komportable at pamilyar na kapaligiran. Hawak ko ang isang pahayagan. Ang pangunahing balita sa business section ay tungkol pa rin sa malaking iskandalo ng Navarro Enterprises. Nakalagay doon ang larawan ni David
nasuot ang orange na damit ng bilanggo. Napakabilis ng proseso ng kanyang kaso salamat sa kumpletong ebidensya na tinipon ng team ni Alejandro. Si David ay kinasuhan ng maraming paglabag, corporate embezzlement, fraud, at falsification of documents. Si Katrina, hindi rin maganda ang sinapit nang walang suportang pinansyal mula kay David at sa pagkawala ng kanyang status bilang asawa ni Alejandro. Hiniwalayan siya ni Alejandro at sinampahan ng kaso para sa paglabag sa kanilang prenuptial agreement. Lubog sa utang si Katrina. Ang kanyang social media account na dati hinahangaan ay puno na ngayon ng pambabatikos. Ang huling balita ko, hinahabol na siya ng mga debt collector dahil sa kanyang marangyang pamumuhay na hindi na niya kayang tustusan. Isinara ko ang pahayagan at inilagay ito sa mesa. Walang awa, ngunit wala na ring nag-aalab na galit. Ang natitira ay isang malaking ginhawa. Tapos na ang lahat, bayad na ang utang ni Itay, ligtas na muli ang titulo ng bahay, at unti-unti nang bumubuti ang kalusugan ng aking mga magulang. Pwede ba akong umupo rito? Ang pamilyar na baritonong boses na iyon ay nagpaangat ng aking tingin. Nakatayo doon si Alejandro del Rosario. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng formal na suit. Nakasuot siya ng puting linen na damit, na nakatupi ang manggas hanggang siko at kaswal na pantalon. Ang kanyang buhok ay hindi gaanong makintab, na may ilang hibla na bumabagsak sa kanyang noo, na nagpamukha sa kanya ng 5 taong mas bata at mas tao. Ginoong del Rosario, bati ko na may bahagyang ngiti. O dapat ko bang tawaging Ginoong tagapagligtas? Mahinang tumawa si Alejandro. Hinila ang isang upuan sa harap ko at umupo. Alejandro na lang. Tapos na ang business contract natin, di ba? Hindi na kailangan ng formalidad. Dumating ang isang waiter na may dalang order ni Alejandro. Itim na kape, walang asukal. Siyempre, kumusta ka na? Tanong niya pagkatapos humigop ng kanyang kape. Tinitigan niya ako ng malalim. Isang tingin na hindi nabawasan ng intensidad mula pa noong una kaming magkita sa gitna ng ulan. Mas mabuti kaysa sa nakaraang 10 taon. Tapat kong sagot. Pakiramdam ko'y nakakahinga na ulit ako. Salamat Alejandro. Kung hindi dahil sa'yo, marahil ay wasak na ako ngayon. Iniligtas mo ang iyong sarili, Andrea. Malumanay na pagtatama ni Alejandro. Ibinigay ko lang ang mga kasangkapan. Ikaw ang may lakas ng loob na gamitin ang mga ito. Hindi maraming babae ang kayang tiisin ang mental pressure sa loob ng 90 araw tulad ng ginawa mo. Hinalo ko ang aking tasa ng cappuccino. Tinititigan ang mga bula sa ibabaw. So, ano ang nagdala sa'yo sa maliit na coffee shop na ito? Ang isang Alejandro del Rosario ay tiyak na walang libreng oras para lang magkape sa gilid ng daan. Sumandal si Alejandro sa kanyang upuan, tinitingnan ang tahimik na kalsada. Sa totoo lang, naghahanap ako ng bagong partner. Partner sa negosyo ulit? Tinaas ko ang aking kilay. Paumanhin, retirado na ako sa mundo ng corporate intrigue. Hindi sa negosyo. Muling tumingin sa akin si Alejandro. Sa pagkakataong ito, iba ang kanyang tingin. Mas mainit, mas malalim. Naghahanap ako ng partner sa buhay. Kumislot ang aking puso. Lumaktaw ng isang tibok. Alam mo ba? Nagpatuloy si Alejandro. Bahagyang bumaba ang boses. Noong una, lumapit ako sa'yo dahil sa purong kalkulasyon sa negosyo. Ikaw ang perpektong piyesa para pabagsakin si David at mapadali ang aking acquisition. Ngunit sa loob ng 3 buwan na iyon, habang nakikita kitang pinipigilan ng iyong emosyon, nakikita ang iyong talino sa Palawan, nakikita ang iyong katatagan sa pagprotekta sa iyong pamilya, mayroon akong napagtanto. Inilahad niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Nakabukas ang palad, naghihintay. Napagtanto ko na ayokong matapos ang partnership na ito. Gusto kong magsulat ng isang bagong libro. Walang kontrata, walang deadline, walang pagkukunwari. Tinitigan ko ang kamay na iyon. Ang kamay na humila sa akin mula sa bingit ng pagkawasak. Ang kamay na malamig, ngunit nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng seguridad na hindi ko pa naramdaman noon. Lumipad ang aking isip sa mga maliliit na sandali sa nakaraang 3 buwan. Nang protektahan niya ako sa Palawan.
Nang padalhan niya ako ng paborito kong pagkain kapag stress ako kay David. Nang tinitigan niya ako, nang may paghanga sa ASM. Sa likod ng kanyang malamig na maskara, ay may isang tapat na puso. Handa na ba ako? Ang trauma ng aking kasal kay David ay sariwa pa. Ngunit sa pagtingin kay Alejandro, hindi ko nakikita si David. Nakikita ko ang isang lalaking rumerespeto sa akin bilang kapantay, na nakikita ang aking potensyal, at matiyagang naghintay hanggang sa humupa ang bagyo. Mukhang maganda ang alok mo. Dahan-dahan kong sabi, sinusubukang itago ang ngiti na nagsisimulang mamukadkad sa aking mga labi. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Mabilis na sagot ni Alejandro. Kahit ano stocks, assets, isang pribadong isla. Malutong akong tumawa. Hindi. Ang kondisyon ay, sa pagkakataong ito, walang sikreto, walang script, dahan-dahan lang tayo. Kailangan ko ng panahon para lubusang maghilom ang aking mga sugat, ngumiti si Alejandro. Isang tapat na ngiti na umabot sa kanyang mga mata, na nagpaganda sa kanyang mukha ngayong umaga. Mayroon akong lahat ng oras sa mundo, Andrea. Isa akong matityagang negosyante. Tandaan mo, naghintay ako ng 3 buwan para lang pabagsakin ng isang kaaway. Kaya kong maghintay ng mas matagal para makuha ang puso ng babaeng mahal ko. Ang salitang mahal ay lumutang sa hangin, matamis at puno ng pangako. Dahan-dahan kong inilahad ang aking kamay. Inilagay ito sa ibabaw ng palad ni Alejandro. Hinawakan niya ito ng mahigpit, mainit, at matatag. Sige, ginoong partner. Pangaasar ko. Subukan natin ang unang draft. Para sa bagong kabanatang ito, tumawa si Alejandro at itinaas ang kanyang tasa ng kape. Para sa isang bagong simula. Para sa isang bagong simula, sagot ko, itinagay ang aking tasa sa kanya. Sa labas, lalong sumisikat ang araw. Tumatagos sa mga siwang ng mga dahon ng puno. Lumilikha ng magagandang pattern ng liwanag sa aming mesa. Ang Maynila ay maingay pa rin sa lahat ng drama nito. Ngunit sa maliit na sulok na ito ng Makati, natagpuan ko ang aking kapayapaan. Ang kwento ng aking paghiganti ay tapos na, nakasara kasama ng pinto ng selda na kumukulong kay David. At ngayon, ang kwento ng aking kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Ang balak kong hiwalayan ng aking taksil na asawa ay natigil nang dumating ang asawa ng kanyang kalaguyo. Inalok niya ako ng 5 bilyon sa isang kakaibang